Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 7, 2025. Patuloy po natin pag-usapan ito pong si Senator Rodante Marcoleta na sa ngayon mukhang dumadami po ang kakaharaming legal na problema sa hinaharap. Bakit po? Sa ating pong napanood na balita, si Senator Rodante Marcoleta, katulad po nung napag-usapan po natin kahapon, ay sinampahan na po ng kasong kriminal sa Office of the Ombudsman para po sa pagsisinungaling sa kanyang sose. Perjury po ang ikinaso sa kanya at nababalita din po na ito daw po ay irereklamo sa Ethics Committee diyan po sa Senado. Hindi rin po mawawala, syempre, ang panawagan ngayon na siya po ay sampahan ng kasong disbarment sa Korte Suprema. Saan ba, paano nag-ugat ang mga problema na ito ngayon ni Rodante Marcoleta? Dalawang bagay po kasi ang tinitingnan dito ng mga complainant. Yung kanyang SALN at yung kanyang SOSE, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, and Statement of Contributions and Expenditures. Hindi po ito nagtutugma sapagkat sa kanyang SALN, mahigit sa 51 million lamang ang kanyang yaman. Samantala, sa SOSE, ang kanyang ginasta na ayon mismo sa kanya, galing mismo sa kanyang sariling pera, ay mahigit po sa 100 milyong piso. Kaya nagtataka po ang mga complainant, paanong nangyari nagagasta ka ng mahigit sa 100 milyong piso kung ang yaman mo lamang ay nasa 50 milyong piso. Ngayon, ang parte naman ng kampo nito pong si Rodante Marcoleta, partikular ang kanyang mga supporter, ay sinasabing bahagi lamang daw po ito ng politika. Pinupolitika lamang daw po si Senador Rodante Marcoleta sapagkat ang isa po sa complainant nitong si Rodante Marcoleta sa kasalukuyan ay isang abogado at ito po ay abogado ni Leila de Lima, ang kasalukuyang kongresista na sa panahon po ng Duterte administration ay pinersecute, no? Siya po ay ikinulong at lumagpas nga po ito ng mahigit sa 6 na taon dahil po sa mga gawa-gawang kaso ng Duterte administration. Eventually, napawalang sala si Leila de Lima kaya sinasabi po nila, gumaganti lamang daw po ito pong mga kalaban ni Senador Rodante Marcoleta dahil si Marcoleta ay talagang avid supporter ng Duterte family. Anyway, kung ano man ang mga motivation dyan ng bawat panig, wala na tayong pakialam dyan. Ang mahalaga sa atin ngayon, kung ano ang katotohanan sa likod po ng mga alegasyon laban po dito kay Rodante Marcoleta. At ang isa sa mga nagreklamo din po sa kanya sa ombudsman ay isang grupo. At ito po ay papanoorin natin sa balita po ng Bilyonaryo News Channel bago po natin pupuntahan ang interview ni Christian Esguerra kay Attorney Dino, yung tinutukoy po nating abogado ni Congresswoman Leila de Lima. Unahin po natin ang interview ng Bilyonaryo News Channel dito po sa nagre-representa para po sa complaint nila kay Rodante Marcoleta sa Ombudsman. Professor, bakit mabigat na paglabag ang hindi tapat na pagdedeklara ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, lalo na dito sa kaso ni Senator Marcoleta? Ang mabilis na sagot diyan ay may karampatang parusa ito ng permanent disqualification from office bukod pa sa posibilidad ng pagkakakulong mula 1 taon hanggang 6 na taon. Kaya napakaseryoso nito. Siyempre, bukod sa final namin sa COMELEC, nagsampa rin kami ng reklamo sa Ombudsman. Ito ulitin natin, ayoko magmagaling, pero kung ano yung tama at dapat doon po tayo. Unang-una, mga eksperto po ang ating nire-reaksyonan sa balitang ito. Pangalawa, isang abogado. Pero both of them ay mali po pagdating po sa penalty to be imposed ng perjury. Ang pinaguhugutan po natin ay batas mismo. Baka hindi lamang na-update yung kanilang kaalaman tungkol po dito, pero they should be updated dahil abogado po sila. Ito po kasi ang sinasabi ng Republic Act 11594. Kaya nga po pinlace ko dito kasi ayaw po nating makapagdala ng maling impormasyon sa ating mga manonood. Dahil 2 beses po natin mapapakinggan po yung parusa na babanggitin po ng mga resource person dito na atin pong nire-reaksyonan. Katulad po ng sinabi ni Doktor at mamaya ni Attorney Dino
sa kanilang paglalahad, hanggang 6 na taon ng pagkakakulong lamang ang perjury. Mali po iyon. Ang perjury po ay una, ang hatol po dyan, tama yung sinasabi nila. Sa sa Revised Penal Code, yung Article 183 and Article 184, tama yung kanilang sinasabi. Pero inamyendahan po kasi ito nito pong October 29, 2021, kung saan itinataas po ang parusa at ito po ang parusa, presyon mayor in its minimum period. Ibig sabihin, hindi po bababa sa 6 years and 1 day ang kaparusahan na maaari pong ipataw sa sino mang gagawa ng perjury. Yan po ay nililinaw lang natin at hindi po ako nagmamagaling. Ang mga inire-reaksyonan po natin ay isang doktor at isang abogado, kaya gumagamit po tayo ng mismong batas para ituwid po yung mga impormasyon na atin pong nadidinig sa harapan po ng publiko. Tuloy po natin ito, mga tol. Ombudsman, ito naman ay hinggil sa perjury o pagsisinungaling sapagkat inaasahan natin lahat ng mga government employees and government officials na maging makatotohanan sa kondukta ng trabaho nila at kasama na rito yung proper filling out of forms tulad ng SOSE. Napaka-basic nito na dapat na makatotohanan sana yung ginagawa. Okay. Professor, klaruhin lamang po natin. Dalawang kaso po itong final ninyo. Kagaya na nabanggit nyo. Una, election violation na nasa COMELEC. At yung isa ay perjury sa ombudsman. Yung mga nagtatanong po, hindi po ba ito tipo ng forum shopping? Magandang punto yan. Yun din yung tanong ko natin sa mga abogado sapagkat bilang kontradaya, dapat nakafocus lang kami sa COMELEC. Pero ang naging paliwanag naman sa amin, wala namang problema, hindi ito forum shopping sapagkat ang posibilidad ng forum shopping ay mangyayari lang kung parehong cases yung magiging filing sa 2 o 3 fora o korte o anumang ahensya ng gobyerno. Ulitin ko lang for the benefit of the listeners and viewers, George, ang final namin, perjury sa ombudsman at violation of the Omnibus Election Code sa COMELEC. Bagamat yung mga facts ay almost the same, iba naman yung grounds sa perjury at saka sa violation. Ngayon, malinaw na sa atin, mga tol, kasi kahapon sa nireaksyon na nating dokumento na ipinakita ko po sa inyo sa ating live streaming, nagtataka ko, bakit ang sinasabi ay perjury, paglabag sa Revised Penal Code as amended, tapos yung nakita natin ay paglabag sa Section 98, 97, and 267 yata yon ng Omnibus Election Code. Kaya sabi ko magkaiba itong kaso, pala ito yung paliwanag. Kaya magkaiba ang kaso kasi para maiwasan po yung forum shopping. Ang forum shopping po kasi sa madaling paliwanag, mga tol, ay ipinagbabawal kapag parehas na kaso ang isasampa mo sa magkaibang fora or tribunal, like COMELEC o kaya sa korte, tapos parehas, halimbawa, parehas na Omnibus Election Code. Sinampa mo sa korte, sinampa mo sa ombudsman, o kaya sinampa mo sa COMELEC. Hindi pwede yun dahil yun ay forum shopping. Ngayon, puntahan na po natin ang interview ni Christian Esguerra dito po kay Attorney Dino. Kilala po si Attorney Dino bilang abogado ni Congresswoman Leila de Lima. Siya po ang isa sa mga matatapang na abogado na nakatulong kay Congresswoman Leila de Lima nung siya po ay pinapersecute ng Duterte administration. At dito, ipapaliwanag ni Attorney Dino yung mga suspetsya nila na naghahangad sila ng katotohanan. Kasi bagamat hindi niya direktang sinabi sa interview na ito, pero isa sa mga naglalaro marahil sa kanyang isipan ay kung sino po ba ang campaign donors nitong si Marcoleta. At mababanggit niya dito si Diskaya. At kayo na ang humusga kung sa kanya bang isipan ay maaari kayang ang isa sa mga donors sa kampanya nitong si Rodante Marcoleta ay ang Diskaya spouses. Kasi ang dami pong mga sirkumstansya na ipinagtataka talaga ng mga kababayan po natin. Partikular kung bakit ganito na lamang ang pagtatanggol ni Marcoleta sa mag-asawang Diskaya. Simula po nang ito ay malagay sa kontrobersiya. At nung panahon na si Marcoleta ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, even nang siya po ay hindi na chairman ng Blue Ribbon Committee, ay talagang
sa hearing po nito ay mariin niyang ipinagtatanggol, isinusulong ang interes ng mga diskaya. At outside that forum, sa mga budget hearing, hindi lamang din si Rodante Marcoleta ang nagko-question sa naging posisyon ng Department of Justice tungkol partikular sa restitution, ay kasama na rin po yung kanyang anak na kongresista. Kinwestiyon din po ang budget hearing ng Department of Justice noong mga panahong iyon at pinunto nung anak niya kung bakit daw po parang hindi mapagbigyan ang hinihiling ng Diskaya spouses para sa Witness Protection Program. Yan yung mga sirkumstansya kung bakit lalong lumalalim ang suspetsya ng mga partikular siguro ito pong mga nagrereklamo sa kanya na baka nga po ang mga Diskaya ang isa sa mga hindi mapangalanan nitong si Rodante Marcoleta na campaign donors niya sa nakalipas po na halalan. Panoorin po natin ang interview na ito ni Christian Esguerra. Or, takas mo alas 6 ng umaga, napatakot mo, pasensya na. Topic na to eh. Pasensya na, guys, papalitan ng buhok, pero dito, di ba, alam naman natin, yung sabi mo kanina, kahit Sabado, di tayo titigil. Here din, kahit na nandito tayo, wherever we are, we will be filing the necessary cases sa mga tiwali at abusado na nakakainis ng mga public officials natin. Ayan, bumahanat na simula pa lang, no? Pag-usapan natin ito, walk us through the case that you filed. Tsaka una-una, bakit kayo nag-decide to file a case of perjury against Rodante Marcoleta? Well, galat natin, no? Noong panahon na umamin siya sa national TV na siya ay nagsinungaling sa kanyang sose, takang-taka kami nun, no? Takang-taka, hindi lang kami, pati yung kontraday. Actually, ang unang nakakita ng anomalya doon sa kanyang sose, si kontradaya, no? Ang sabi, nag-file ka ng salin mo, di ba? Bakit parang hindi tugma yung salin mo saka yung sose mo? Kasi sinasabi mo, 100 plus million ang 100 plus million supposedly yung ginastos mo, pero 50 plus million lang yung nasa salin mo. So parang hindi nagtutugnayan. Yun yung nakita ng kontradaya. So I got curious as well, di ba? Dahil siguro, ito nga maganda, kung hindi ka pinapapatay, hindi ka tinatakot, you can freely speak up, no? Nag-pressure yung mga politiko. Yan. Ang isa sa maganda naman ngayon sa panahon po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Malaya po ang bawat Pilipino na makapagsalita sa kasalukuyan. Wala pong pananakot at higit sa lahat wala pong aksyon na pagpapapatay sa mga kritiko ng kasalukuyang gobyerno. Unlike sa nakalipas po na panahon, alam naman natin at hindi po maitatanggi yan. Even ang mga Duterte supporters mismo, ipinagmamalaki nila. Partikular, kapag ka naging presidente daw muli ang isang Duterte, magtago na tayo at baka mapatay tayo. Ibig sabihin, sa mga ganong kataga po nila, gawain talaga sa mismo at paniniwala na rin ng kanilang mga supporters, ganon yung mga naging pangyayari sa nakalipas po na administrasyon ng Duterte. And yung politiko in this particular instance, the pressure, sinabi niya, trinay niya mag-explain sa national TV, no? Sa Net 25, sa channel ng Iglesia ni Cristo. Sabi niya, bakit ganon? With hubris, with hubris. Bakit gano'n? Ang dami ko kasing kaibigan. Ang hiniling lang sa akin ng mga kaibigan ko, sabi ni Rodante Marcoleta, huwag kong i-declare. Anonymous dapat sila. No? And he declared that on national TV. And alam naman natin sa rules of evidence, yung admissions against public interest o yung confession, ang pinakamalakas na ebidensya. Dahil hindi mo naman sasabihin niya kung hindi ko lalo mo against sa interest mo. Ang tinanong niya pa, doon sa programa niya, may nagbabawal ba? Abogado ito Abogado ito May nagbabawal ba? And then, nakalimutan niya siguro yung Omnibus Election Code. Merong COMELEC resolution dito, no? So, dalawa actually yung final namin. At unang mga kaso pa lang yan, ha? Una pa lang? Unang mga kaso pa lang yan. Una, nag-file kami sa COMELEC for violation of Omnibus Election Code, no? Kasi mandato ng COMELEC yan, supposedly, no? Na dapat pangalagahan nila ang ating election at yung mga rules
So, yun yung una namin pinal. Violation of the Omnibus Election Code. Pangalawa, dahil nga doon sa nangyari doon sa kaso ni Jesus Escudero, ayaw namin na sa pamareklama ng forum. And kailangan naman talaga panagutin si Rodante Marcoleta sa lahat ng iba't ibang forum. So, nag-file din kami sa the perjury, which is a violation of the revised criminal code natin, no? Attorney, clarify ko lang. Baka doon sa iba, baka sabihin forum shopping to, no? Definitely hindi, dahil magkaiba ito, no? Magkaiba, no? Sa forum shopping kasi, pagka parehong relief ang hinihingi mo sa iisang aksyon, forum shopping yun. Yeah. Hindi same relief ang hinihingi namin, no? Kasi dahil ang COMELEC ay may sariling siya lang mag-initiate ng complaint about violation of the Omnibus Election Code, doon namin ginamit-file. Pero ano yung na-violate niyo ng mga batas? Katulad ng revised penal code. Doon, ang rason kung bakit nag-file kami sa ombudsman, no? Dahil jurisdiction naman ng ombudsman yung with respect to other things related to public office na violation ng ating criminal law, no? So Omnibus Election Code at Revised Penal Code, yun yung sa Ombudsman for perjury, no? Siyempre, meron pa mga ibang possible forum. Siguro naman, nakukuha mo na kung ano aking ibig sabihin, di ba? Isa sa talagang ipapalari namin sa Tuesday is yung ethics complaint. Eto na, ethics complaint. At dito, mapapasaringan si Senator JB Ejercito. At meron lang tayong itutuwid na akala dito ni Attorney Dino, no, tungkol sa pagtutulog daw ng Ethics Committee sa mga complaint na ngayon ay hinahawakan syempre ng chairman nito, walang iba kung hindi si Senator JB Ejercito. Ituloy po natin ang pakikinig sa dalawa. No? Ethics complaint before the Senate. Sa Tuesday yan, no? Actually, ikapalat kami nung Friday. Kaso sa yung Senate, walang nagre-receive nung aming sulat sa Senate. So sabi ko, pwede naman sa Tuesday. Wala namang masama dyan. Ang importante, ma-file nung Friday yung sa Ombudsman at saka yung sa Committee. Meron ba kayong how confident are you na kikilos kahit pa paano yung mga senador dyan? O baka na may dribble lang or upuan? Kasi yung kay Jesus Escudero hindi gumagalaw eh. And I think, ito lang, suspecha ko, inintay na rin sa yung court, yung COMELEC decision. Wala pa naman actually unbanked decision yung COMELEC, pero baka yun medyo iniintay ng mga senador. At mawalang galang na kay Christian Esguerra, no? Ito kasi ang sitwasyon dyan, mga tol. Ilang beses na po itong pinaliwanag ni Senator JB Ejercito. At first in, first out, ang sinusunod na proseso, part of due process. Hindi lang naman kasi Senator Chis Escudero ang meron pong ethical complaint sa Committee on Ethics. May nauna pa sa kanya. Ang nauna pa nga yata sa kanya si Senator Risa Ontiveros o kaya si Senator Robin Padilla. Bali, 4 sa ngayon ang kinakaharap na complaint diyan sa Committee on Ethics tungkol sa mga senador na di umano'y lumabag sa kanilang ethics. At isa pang punto dito na i-correct natin, yung programa daw ni Christian Esguerra ang dahilan kung bakit parang kumilos si Senator JB Ejercito. Hindi rin po yun totoo, pero ituloy po natin ang pakikinig muna. Kung sakaling talagang makalusot si Chis doon, they wouldn't have to tackle that issue sa ethics committee. Ilang man ang hula ko, no? Sumagot naman si JB Ejercito after marinig paulit-ulit yata itong programa mo eh. Galit na galit ka eh. Meron ako napanood yung truth ba yun eh, na bakit may inuupuan itong mga okay. Mali po yung akala ni Attorney Dino. Ang katotohanan po dyan, si Attorney Marvin Aceron ang dahilan, hindi po si Christian Esguerra. At naging bahagi pa nga yan ng conversation namin ni Senator JB Ejercito. Ito po, yan. Si Senator JB Ejercito. Nakakausap ko siya mismo from time to time at hindi ko yan pinagmamalaki, pero ako'y sinasabi lamang sa inyo yung mga bagay na yan kasi
para maituwid natin yung mga kumakalat na maling impormasyon sa harapan ng publiko. Ganito po ang nangyari dyan. Si Attorney Marvin Aceron, siya po yung nagreklamo ng ethics complaint kay Senator Chis Escudero sa Committee on Ethics. Ito yung mga panahon na hindi pa chairman ng Committee on Ethics si Senator JB Ejercito. Kung matatandaan ninyo, nagkaroon ng transition eh. Ang dating Senate President ay si Chis Escudero at nung mga panahong iyon, iba ang Committee on Ethics chairman. No? Kung hindi tayo nagkakamali, si Senator Robin Padilla ang pagkakaalala ko na nakapinuno diyan sa Committee on Ethics. Tapos nung nagkaroon ng pagbabago, napalitan ng Senate President, halos ayaw hawakan yan. Pero itinalaga at tinanggap naman ni Senator JB Ejercito, and that was the time na matatapos na po yung sesyon ng Senado. Mga 2 or 3 days tapos na po ang sesyon ng Senado. Kaya basically, wala pa pong constitution ng body. Meaning, hanggang sa ngayon, hindi pa po nako-constitute ang body ng Committee on Ethics. Kaya bago kayo magsalita kay Senator JB Ejercito na tinutulugan ang mga reklamo na ito sa mga senador, ay hindi po yung totoo. Kasi hindi makakakilos ang Committee on Ethics kung hindi pa po buo ang body, meaning wala pa pong miyembro eh. Hindi pa po nako-constitute yung body. Pangalawa, first in, first out. Kung sino yung unang nireklamo, as part of due process, siya dapat yung maunang ihain sa Committee on Ethics. Hindi porkit maingay ang mga dilaw, kakamping, partikular si Attorney Marvin Aceron, ay siya na ang uunahin. Ano? Ganito kasi ang nangyari dyan. Nung nag-iingay si Attorney Marvin Aceron, nakapalo ako sa kanya, senior ko. No, hindi pa nagsasalita sa mainstream media si Senator JB Ejercito that time. Senior ko sa ating Facebook page. Siguro, nakita kagad ni JB kasi nakapalo sa atin from time to time, nagko-connect kami, 'di ba? Parang sabihin ko na parang nagtampo siya, no? Nag-message kagad sa akin si Senator JB. Bakit naman hindi kinuha yung panig niya ganito? Shinare kagad ng ganyan-ganyan tapos tumawag pa siya. Sabi ko, ano po ba ang panig ninyo, Senator JB Ejercito? Pinaliwanag niya yung sinabi ko na po sa inyo kanina. And that is the reason kung bakit ito ganito ang sitwasyon. Hindi po ito inuupuan ni Senator JB Ejercito, mga tol. Ako, sa totoo lang, mag-ingat tayo sa pag-criticize sa mga politiko sa kasalukuyan. Iilan na lamang ang mga matitinong politiko. At ako, naniniwala ako na si Senator JB Ejercito, isa sa mga matitinong politiko. Hindi dahil nakakausap ko siya from time to time, kung hindi, yun yung nakikita kong manifestasyon niya sa kanyang pagkatao, even sa pagtatrabaho. Kaya nga yung nakaraang survey kung bakit mas lalong pinagtibay na hindi totoo na mababa ang paniniwala ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa performance at pagtitiwala kumpara kay Sara Duterte. Kasi yung mismong survey industry na yon, yung WR ba yun, na sinasabing 21% lamang si Pangulo, si Sara Duterte 43% something, tapos negatibo yung kay Pangulo, bla bla. Biruin niyo, naglabas din ng survey itong same survey from November 21 to 28. Alam nyo kung ano ang resulta ng survey nila? Pang-7 si Senator Ronald De La Rosa sa top performing senator. Tapos pang-24 si Senator JB Ejercito, pang-22 si Senator Mig Zubiri, yung majority floor leader na lagi nating nakikitang tumitindig, si Senator Mig Zubiri tinutukoy ko, sa sesyon sa Senado from November 11, simula nung nag-absent itong si Ronald De La Rosa, ay tinalo pa ni Ronald De La Rosa na hindi po nagpapakita at hindi nagtatrabaho sa ngayon. Tapos si Senator JB Ejercito na very active sa mga committee hearing at nakikita natin na nagde-defend sa budget na hindi nagawang ni Senator Ronald De La Rosa na i-defend ang budget ng Department of National Defense, tinalo pa siya. 1% lang, kaya hindi talaga totoo yung survey na yon.
Ngayon, balik na po tayo at lumalayo na tayo dito po sa ating topic. Ipinapaliwanag ko lamang po sa inyo mga tol kasi namamali tayo ng akala binibira kagad natin si Senator JB Ejercito dahil sinasabi ng mga napapakinggan po natin. Pero yun po ang katotohanan. Merong due process at kung gusto talaga natin na mabilisin, wala tayong magagawa sapagkat yun ang sinusunod No? Ang titingnan natin ngayon dito, kapag ka na isa-isa na yan, lalo ngayon patapos na ang budget season. Halimbawa, isinalang na, first in, first out, si Senator Risa Ontiveros, napawalang sala sa ethics complaint. Tapos sumunod si Robin Padilla, sumunod si Chis Escudero, sumunod si Rodante Marcoleta. Yan yung mga titingnan po natin na kaganapan diyan po sa committee na hinahawakan nito pong si JB Ejercito. Senador, pero fake. Itong ethics complaint. Tapos, the next day yata, nakita ko biglang sumagot si JB Ejercito. No? Sabi niya, hindi ko upuan to. At talagang investigahan ko ito. No? Sa akin, upuan nila o hindi, bigyan natin sila ng chance to do what is right, including the COMELEC, no? Ang ating institutions, to do what is right. Pero hindi naman kasi tayo nag-iilusyon, Christian, na we can save the world, di ba? Ang lagi namang requirement ng participative democracy is we do our own fair share. And I think as a public citizen, a private citizen, we've already done our fair share by initiating the complaint, di ba? May gastos yan, may paghihirap sa pagdawkalap ng ebidensya, may hirap kayo mag-consolidate ng mga. Anong pinagsasabi mo, Roberto Reyes? I am not saying na yung dalawa ang bumibira kay Senator JB Ejercito. Ang sinasabi ko, maraming bumibira kay Senator JB Ejercito katulad ni Attorney Marvin Aceron. Di ba? Hindi man nila binibira. Napanood mo ba yung mga previous episode ni Christian Esguerra kung paano niya binira ang Ethics Committee? Yan na naman kayo magsasalita na naman kayo ng mga alanganing pagsasalita Iba't ibang grupo para gawin ito. Now the ball is with the COMELEC and will be eventually with the Ethics Committee, and it's up to them to do their mandate and their fair share. Ang difference siguro dito sa kasong ito, tsaka kay Chis Escudero, kaya rin kami nag-decide. Kasi, tandaan mo nag-release na ang COMELEC ng show cause kay Marcoleta about this, supposedly, di ba? At least yun yung nakalagay sa news. Hindi ko nakita yung real show cause. Sabi ko, hindi na ako payag na yung COMELEC lang. No? Dapat, maging real party interest tayo kahit tayo nag-file ng kaso. Kasi kung hindi gagawin ng COMELEC ang trabaho niya, hindi gagawin ng Ethics Committee ang trabaho niya, we will not hesitate to escalate this in higher forums, no, to make sure that we get the relief that is necessary, no. So kaya nga nag-question ka. Okay, sige. Ano ba? Teka, dun muna tayo. Ano ba yung escalation na binabanggit mo, Atty. Dino? Well, sa akin, di ba? Yung nangyari kasi dyan kay, for example, yung kay Joel Villanueva, sinokos siya, nag-secret decision. Supposedly, yung field office ng ombudsman dapat nag-escalate doon, naging final and executory, hindi nila tinaas at hindi nga alam ni ombudsman to, di ba? Mga panahon na yun, no? Mukhang hindi na naiakyat yung kaso na yun nung si Martires lang nakupo. Dito kay Chis Escudero, iniisip ko na mga oras na yun, sino mag-aakyat nito? Motu proprio action ng COMELEC. Di ba? Paano mo iaakyat kung ayaw na nilang iyak? Yun ang masaklap na katotohanan dyan. No? Paano mo iaakyat ngayon sa Korte Suprema dahil nga walang complainant kay Chis Escudero? Kaya parang ang nangyari, yung motu proprio action ng COMELEC nakatulong kay Chis Escudero. Eventually kasi, pinawalang sala nila si Chis Escudero Kaya hindi na aakyat pa yon sa Korte Suprema. Natutunugan ito ngayon ni Atty. Dino dahil nagpa-show cause na itong COMELEC kay Marcoleta. Eventually, baka desisyonan kaagad ng COMELEC yan, pabor para kay Marcoleta, di wala na namang pagkakataon na questionin ito sa High Tribunal. Kaya ang ginawa ngayon, ni na Atty. Dino at saka yung grupong kontradaya, inunahan nila. No? Nag-file kaagad sila ng reklamo ng paglabag sa Omnibus Election Code sa COMELEC laban po dito kay Rodante Marcoleta. Yung pangyayari kay Chis Escudero na inabsuelto ng COMELEC, maaring hindi na magawa ngayon ng COMELEC
sa parte ni Rodante Marcoleta. Kung magawa man nilang iabsuelto si Rodante Marcoleta, meron pa rin nakikitang remedyo ang kampo ni na Attorney Dino dahil party involved sila eh. Kaya pwede nila ngayon itong iakyat sa Korte Suprema. Yeah. In this particular instance, pagka dinenay itong aming complaint, aakit kami, no? All the way up to the Supreme Court if necessary. Ganyan rin yung sa Ethics Committee, di ba? We will do whatever it takes to make sure na we will exhaust all forums available. And they cannot easily get rid of us kasi real party interest kami. Kami ang complainant eh. Hindi pwedeng hindi na lang kikilos bigla yung isang institusyon natin tapos magugulat tayo final executory. We are entitled now to be furnished with every decision so that we can, the public, as a member of the public, we can exercise our remedies. No? So yun yung ikaibahan dito. No? Actually, right now, nagpaparetrieve din ako nung decision kay Chis Escudero so that if ever, once we get the final decision, then we will be the ones to escalate it to the proper forum para maging real party interest kami. Hindi kami mag-rely doon sa mga investigador ng gobyerno, investigador na ahensya na hindi natin alam kung magkakaroon pa ng energy or political will to elevate it eventually. And we think that is our fair share. No, our fair share. And we hope yung guardians ng ating institutions, including the Ethics Committee of the Senate, including the COMELEC, including the Ombudsman, will also do its fair share. Or actually, it's not just a fair share, it's their mandate under the law. Okay, dito sa two cases that you filed, one sa Ombudsman, the other sa COMELEC, ano yung specific relief that you are seeking? Ano yung gusto nyo mangyari? Well, yung sa doon muna tayo sa Ombudsman, no? Ang perjury kasi, pwede kang makulong, no? Ng 1 year to 6 years, no? At ang Okay, ulitin lang natin yan mga tol kasi abogado itong nagsasalita. Baka babasahin ko po yung batas mismo kung ano parusa sa pinag-uusapan nilang kaso. Presyon mayor in its minimum period. Ang presyon mayor, 6 years and 1 day to 12 years. Pagka minimum period, hahatiin mo sa tatlo yung 6 years and 1 day to 12 years. Ibig sabihin, ang pinakamababang penalty para po sa kasong kinakaharap ni Marcoleta na kanilang isinampa, pagtutuwid lamang po ito ayon po sa batas, ay 6 years and 1 day at least. Hindi po up to 6 years. Mas importante para sa amin dito sa perjury is yung sinasabi nating perpetual absolute disqualification from office. So yung perjury, hindi lang yung kulong yun kasi alam mo, yung kulong na yan, pwede sabihin nila, probationable naman yan. Diba? Paganda na sila natin Marcoleta, baka hindi na yan makukulong, no? So, isa yun, yung kulong, yung criminal case, but at the same... I-correct ulit natin mga tol, ano? Ang hirap nito kasi abogado yung kinokorek natin, eh. No? Ang probation kasi, kapag kalagpas po ng 6 na taon ng pagkakakulong, hindi ka po pwedeng mag-apply ng probation. Kaya hindi po probational ito pong kinakaharap na kaso ni Rodante Marcoleta. Makukulong po talaga siya rito mga tol kapag mapatunayan lamang na siya po may kasalanan sa paglabag po sa revised penal code. But at the same time, we want perpetual absolute disqualification. Yan yung doon sa Ombudsman. Now, doon sa COMELEC, no? Ang sabi namin, binigyan namin sila ng wide discretion to do what is necessary based on nga natin tong comment niya, no? Bakit kaya ang YouTube patuloy na kumukuha ang payment sa canceled YouTube Premium ko? 4 na buwan na patuloy na may auto-deduction sa GCash ko. Paano kaya gagawin ko? Jonathan Montes, ibig sabihin, ayaw mo nang i-avail yung YouTube Premium. Ano? Ang gawin mo dyan, i-unlink mo po sa GCash mo yung subscription. Pumunta ka po sa Play Store, kung ano po yung gamit mo, kung naka-iPhone ka, kung naka-Apple ka, kung naka-Android ka, punta ka sa Play Store o kaya punta ka sa Apple Store. Doon mo po maa-unlink yun. Itanong nyo na lamang po sa mga kakilala ninyo na maaaring nakakaalam. Pero ganun po yung proseso. Kasi medyo mabigat yan. Mahigit sa 100 plus yata. Ako, 179 or 200 plus ang binabayaran ko monthly para sa YouTube Premium. Their mandate. Pero sa totoo lang, ang parusa dito sa non-filing
of the SOSE, apart from the violation of the Omnibus Election Code, which is one year to 6 years din na pagkakulong. But number 2, disqualification. No? Bakit disqualification? Kasi merong COMELEC circular, no? COMELEC Resolution 9991, stating na importante na mag-pass ka ng SOSE, at pag hindi ka nag-submit ng SOSE, actually hindi ka dapat makakaupo. Prerequisite ito para makaupo ka from to assume office, no? Sa aming palagay, ang problema kasi sa aksyon ni Marcoleta, hindi lang siya nagsinungaling. Bagkus, ang ginawa niya, talagang brazen, kasi hindi lang siya nagkamali sa isa o dalawang entry. Wala talaga siyang nilagay ni isang contribution. No? Ibig sabihin, kung wala ka talaga nilagay sa isang contribution, your SOSE must be treated as if there was nothing that was... Bakit walang nilagay? Dahil ba contractor? Nagtatanong tayo, ha? At all. And therefore, that should have prevented you from assuming office. Kaya para sa amin, disqualification is actually the proper remedy, not just removal by the Senate Electoral Tribunal, no? Kasi to begin with, you were not qualified to assume office. Okay. Nagigets ko yung malikot kayo mag-isip, ha? Okay. Yung argument, baka naman gamitin nila to, no? Tawag dito, yung disqualification isang pwedeng i-pursue. Pero yung idea na correctable yung document, can that still hold water? Well, he will try, no? Pero ang aming case theory dito is, correct mo. Ang correction kasi, di ba, presupposes good faith, eh. Nagkamali ka, may clerical error. Ito kasi, deliberate and by design. In fact, inamin niya on national TV na deliberate and by design yung pag-withhold niya. Amendment or correction only corrects a clerical error. And there is no deliberate, and it was not deliberately done, it was not by design. In the case of Marcoleta, yung kanyang pagsisinungaling, deliberate and by design kasi pinakiusap sa kanya. Can you just imagine, no, Christian, anong klaseng evil yung kinocommit niya na supposedly yun yung aim ng batas, no, na i-prevent yung evil na ito, di ba? Yung pernicious effect na ito. Ang pernicious effect na ito, yung evil that the law seeks to prevent is the fact na hindi natin alam ano ang pinagkakautangan ng loob ng isang opisyal, no? So paano natin malalaman ngayon kung ano yung mga possible conflict of interest ni Senator Marcoleta? Paano natin malalaman ngayon kung hindi niya talaga doon ng mga diskaya na parang siya na ang abogado sa Senado? Hindi kaya ang rason kung bakit ayaw niyang ipabalik yung mga pera, or at least sabi niya gusto niya, pero hindi mo dapat yung prerequisite para sila maging witness under the Witness Protection Program na talagang malaking kasinungalingan kasi the Department of Justice can impose reasonable conditions before somebody is admitted to the program. Pero ini-insist ni Marcoleta na hindi kailangan ibalik itong pera para maging maging state witness sila. Diba? Yun kasi yung sitwasyon, mga tol, eh. Yung talagang pagpupursige nitong si Marcoleta, ay walang restitution. Ano? Pwede nga naman tanggapin sa WPP kahit walang restitution. Yun ang sinasabi ng batas, yun yung ini-insist nitong si Rodante Marcoleta. Taliwas po ito sa napakaraming pagkakataon na yung mga binibigyan po ng pagkakataon mailagay sa Witness Protection Program or maging state witness ay nagre-restitute. Nangyari na nga. Diba, hindi ba hinahangad ni Rodante Marcoleta na magsauli man lamang ng nakaw na yaman itong mga diskaya? Kung nagawa, partikular nitong sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez na magsauli ng ninakaw nila sa atin, baka naman kayang gawin din yon ng mga diskaya, kaya wag nyo na sanang pigilan pa, Rodante Marcoleta. Or at least sa program, no? Paulit-ulit yan. 3, 4, 5 beses na hearing niya ng pinaulit-ulit yan. At natin malalaman ngayon kung contributor ba itong mga diskaya. Isa ba sila doon sa kanyang mga kaibigan na matatalik na nag-donate, na nakiusap, na mag-discuss ka ng pangalan? Isa ba? Senador Rodante Marcoleta, pwede nyo bang sagutin sa harapan ng publiko yung mga tanong na yan? Hindi ba diskaya ang isa sa mga campaign donors ninyo? Pwede nyo namang sabihin na hindi. Salamat, Jonathan Montes, sa inyo pong super sticker. Sana matanggal nyo po, ma-unlit nyo kagad yung YouTube Premium. We'll never know because Marcoleta
actually lie under oath. And that is the very evil that the law wanted to prevent. Na ini-strict na naman ni Marcoleta because of supposedly his legal training and his legal knowledge, or in my opinion, lack thereof. Kasi inamin niya naman na hindi niya alam na may batas pala na nagbabawal ito on national TV. Can you just imagine the hubris of admitting ignorance? Or actually hubris of admitting that he violated the law, or the audacity to admit. Grabe, no? Hindi ako naniniwalang hindi alam ni Senador Rodante Marcoleta ang batas, eh. No? Laging nagmamagaling sa batas ang tao na ito, eh. Alam niya na yung kanyang ginawa sa SOSE ay bawal sa batas. Pero narinig natin yung audacity, no? Dauntless, ika nga, itong si Marcoleta, walang takot na kahit alam niyang bawal, aaminin niya sa harapan ng publiko. Kasi alam niya na kaya niyang panindigan dahil malakas siya. Sino kaya ang tinitindigan ni Rodante Marcoleta kung bakit harap-harapan sa publiko, sa kanyang programa mismo, sasabihin niya yung paglabag sa batas. Sasabihin niya na siya'y umaamin na siya'y lumabag sa batas. Meet ignorance. Hindi ko alam kung hubris ba ito o audacity to tell everyone that I am ignorant. Hindi ko maintindihan kung which one is which, but whatever it may be, it's a clear violation of our laws. Okay, sige. So marami kayong fronts na inaatake dito, no? Let's see kung saan tutungo yan. Punta naman tayo dito sa kasi of course the isa pa, meron pa. Abogado kasi itong si Marcoleta, di ba? Abogado kasi itong si Marcoleta. So sana may Ito na yung disbarment, at mahalungkat dito yung disbarment ng isa siguro sa pinakamatagal na nakabinbin sa Korte Suprema. Alam niyo ba kung sino yung tinutukoy po natin? Yung nanapak, yung nanuntok ng sheriff. Ang tagal na. Panahon pa ng mayor siya, 2011 or 2012 nangyari yung panununtok niya sa sheriff, at doon sinampahan siya ng association ng mga sheriff sa Korte Suprema ng disbarment. Pero simula noon, mahigit sa isang dekada na ang nakakalipas, hindi pa rin inaaksyonan ng Korte Suprema. May mga mag-initiate din yan. May mga mag-initiate din yan, panagutin siya based on our oath as lawyers. Okay. Pero hindi pwede pag-usapan yata yun, di ba? Di ba dapat hindi dinedeclare yun pag may nag-file? Hindi dinedeclare pag final mo na, no? Pag final mo na, hindi dapat dinedeclare yan, di ba? Ako hindi pa kami nagpa-file, di ba? Hindi naman sinasabi. Kung ka-file ka yung disbarment. Well, hindi naman natin sinasabi. Sinasabi lang natin, sana may mga panagot pa kay Rodante Marcoleta dahil abogado siya at meron siya sworn oath as a lawyer. Ang guarantee ko na... Baka naman, yung mga magagaling dyan na pwedeng mag-file ng disbarment, simulan nyo na. Anyway, mga tol, yan lamang muna yung ating mga impormasyon na pag-uusapan kaugnay po ng mga kinakaharap ngayon nitong si Senador Rodante Marcoleta.